Mga Hukom, 19 na kabanata. At nangyari ng mga araw na yon, nang walang hari sa Israel, na may isang Levitan nakikipamayan sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim, na kumuha ng babae mula sa Bethlehem, Judah. At ang kanyang babae ay nagpatutot at iniwan siya na napasabahay ng kanyang ama sa Bethlehem, Judah, at dumon sa loob ng 4 na buwan. At ang kanyang asawa ay yumaon at sumunod sa kanya upang makiusap na maigi sa kanya. Naibalik siya na kasama ang kanyang bataan at 2 magkatuwang na baasno, at ipinasok siya ng babae sa bahay ng kanyang ama. At nang makita siya ng ama ng babae ay galak na sinulubong siya. At pinigil siya ng kanyang biyanan ng ama ng babae. At siya'y tumahang kasama niya na 3 araw. Sa gayoy sila'y nagkainan ng tag-inuman at tumuloy roon. At nangyari ng 4 na araw, na sila'y bumangon maaga ng kinaumagahan at siya'y bumangon upang himaon. At sinabi ng ama ng babae sa kanyang manugang, "Palakasin mo muna ang iyong puso ng isang subong tinapay at pagkatapos ay ipagpatuloy ninyo ang inyong lakad." Sa gayon naupo sila at kumain at uminom silang 2, at sinabi ng ama ng babae sa lalaki, "Sinasamo ko sa iyo na magsaya ka at magpahinga ka sa buong gabi at matuwa ang iyong puso." At ang lalaki ay bumangon upang malis. Ngunit pinilit siya ng kanyang biyanan at siya'y tumigil uli roon. At siya'y bumangon maaga sa kinaumagahan ng 5 araw upang yumaon. At sinabi ng ama ng babae, "Isinasamo ko sa iyong palakasin mo muna ang iyong puso at maghintay ka hanggang sa kumulimlimang araw." At sila'y kumain silang 2. At nang tumindig ang lalaki upang yumaon, siya at ang kanyang babae at ang kanyang bataan, ay sinabi ng kanyang biyanan na ama ng kanyang babae sa kanya, "Narito, ngayong araw ay gumagabi na. Sinasamo ko sa inyo magpahinga sa buong gabi. Narito ang araw ay nananaw. Tumigil dito upang ang iyong puso ay sumaya, at bukas ay yumaon kayong maga sa inyong paglakad upang makauwi ka." Ngunit hindi na inibig ng lalaki na magpahinga roon ng gabi niyon, kundi siya tumindig at yumaon at tinapat ang Jebus na siyang Jerusalem, at may dala siyang 2 magkatuwang na asno na gaya. Ang kanyang babae ay kasama rin niya. Nang sila'y nasa tabi na ng Jebus, ang araw ay nananaho. At sinabi ng bataan sa kanyang Panginoon, "Isinasamo ko sa iyo na halina, at tayo lumiko sa bayang ito ng mga Jebuseo at tumigil dito." At sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Hindi tayo liliko sa bayan ng iba, na hindi sa mga anak ni Israel, kundi dadaan tayo sa Gabaa." At sinabi niya sa kanyang alipin, "Halina at tayo lumapit sa isa sa mga dakong ito, at tayo titigil sa Gabaa o sa Rama." Sa gayon nagdaan sila at nagpatuloy ng kanilang paglakad, at nilubugan sila ng araw sa malapit sa Gabaa na nauukol sa Benjamin. At sila'y lumiko roon upang pumasok na tumigil sa Gabaa. At sila'y pumasok at upo sila sa lansangan ng bayan sapagkat walang taong magpatuloy sa kanila. At narito, may umuwing isang matandang lalaki na galing sa kanyang paggawa sa bukid sa paglubog ng araw. Ang lalaki nga'y tagalupaing maburol ng Ephraim at nakikipamayan sa Gabaa. Ngunit ang mga tao sa dakong yaon ay mga Benjamita. At itiningin niya ang kanyang mga mata At nakita niya ang naglalakbay sa lansangan ng bayan at sinabi ng matandang lalaki,
Saan ka paroroon? At saan ka nanggaling? At sinabi niya sa kanya, kami ay nagdadaang mula sa Bethlehem, Judah, na patungo sa malayong dako ng lupaing maburol ng Ephraim. Tagaroon ako at ako'y naparoon sa Bethlehem, Judah. At ako'y pasa sa bahay ng Panginoon at walang tao magpatuloy sa akin. Gayunman ay may dayami at damo para sa aming mga asno, at may tinapay at alak naman para sa akin at sa iyong lingkod na babae, at sa batang kasama ng iyong mga lingkod. Walang kakulangang anumang bagay. At sinabi ng matandang lalaki, kapayapaan nawa ang sumaiyo. Sa anumang paraan pabayaan mo sa akin ang lahat ng iyong mga kailangan, at huwag ka lamang tumigil sa lansangan. Sa gayoy kanyang ipinasok sa kanyang bahay at binigyan ng pagkain ng mga asno, at sila'y naghugas ng kanilang mga paa at nagkainan at nag-inuman. Nang nakatutuwa ng kanilang mga puso, narito ang mga lalaki sa bayan na ilang hamak na tao ay kinubkob ang bahay sa palibot na hinahampas ang pintuan, at sila'y nagsalita sa may-ari ng bahay sa matanda na sinasabi, ilabas mo ang lalaki na pumasok sa iyong bahay upang makilala namin siya. At tumambas sa kanila ang lalaki, ang may-ari ng bahay, at sinabi sa kanila, huwag mga kapatid ko, isinasamo ko sa inyong huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Yamang ang lalaking ito'y pumasok sa aking bahay, ay huwag ninyong gawin ang kaululang ito. Nandito ang aking anak na dalaga at ang kanyang babae. Akin silang ilalabas ngayon. At pangayo papain ninyo sila, at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa kanila. Ngunit sa lalaking ito ay huwag kayong gumawa ng anumang masama. Ngunit hindi siya dininig ng mga lalaki. Sa gayoy hinawakan ng lalaki ang kanyang babae, at inilabas sa kanila at sinipingan nila siya, at hinalay buong gabi hanggang sa kinaumagahan. At nang magbukang liwayway ay pinayaon nila siya. Nang magkagayoy dumating ang babae pagbubukang liwayway at nagbuwal sa pintuan ng bahay ng lalaki na kinaruruan ng kanyang Panginoon hanggang sa lumiwanag. At bumangon ang kanyang Panginoon ng kinaumagahan at ibinukas ang mga pinto ng bahay at lumabas na nagpatuloy ng kanyang lakad. At narito, ang babae na kanyang kinakasama ay nakabuwal sa pintuan ng bahay na ang kanyang mga kamay ay nasa tayuan. At sinabi niya sa kanya, bumangon ka at tayo na. Ngunit walang sumagot. Nang magkagayoy kanyang sinakay sa asno, at ang lalaki ay bumangon at napasa kanyang dako. At nang siya pumasok sa kanyang bahay, ay kumuha siya ng isang sundang at itiniga sa kanyang babae, at pinagputol-putol siya ayon sa kanyang buto ng 12 putol, at ipinadala siya sa lahat ng hangganan ng Israel. At nangyari na lahat ng nakakita ay nagsabi, walang ganitong gawang ginawa o nakita man mula sa araw na umahon ng mga anak ni Israel na mula sa lupay ng Ehipto hanggang sa araw na ito. Kayo'y magdili-dili, pumayo, at magsalita. Mga Hukom, 20 kabanata. Nang magkagayoy lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel, at ang kapisanan ay nagpisang gaya ng isang tao sa Panginoon sa Mispa, mula sa Dan hanggang sa Beerseba na kalakip ng lupain ng Galaad. At nagsirap ang mga pinuno ng buong bayan, sumukatidbagay ang lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan ng bayan ng Diyos, na 400,000 lalaki
na umahawak ng tabak. Nabalitaan nga ng mga anak ni Benjamin na umahon ng mga anak ni Israel sa Mispa. At sinabi ng mga anak ni Israel, "Saysayin ninyo sa amin kung bakit ang kasamang ito ay nangyari." At ang Levita, ang asawa ng babaeng pinatay, ay sumagot at kanyang sinabi, "Ako'y naparoon sa Gaba na ukol sa Benjamin. Ako at ang aking babae upang tumigil. At bumangon ang lalaki sa Gaba laban sa akin, at kinugkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan. Ako'y kanilang pinagakalaang patayin at kanilang dinahas ang aking babae, at siya'y namatay. At aking kinuha ang aking babae at aking pinagputol-putol, at ipinadala ko sa buong lupain ng mana ng Israel, sapagkat sila nagkasala ng kalibugan at ng kaululan sa Israel. Narito, kayo mga anak ng Israel, kayong lahat, ibigay ninyo rito ang inyong payo at pasya." At ang buong bayan ay bumangon parang isang tao na nagsasabi, "Hindi na babalik ang sinuman sa amin sa kanyang tolda, niuuwi man ang sinuman sa amin sa kanyang bahay. Kundi ngayon, ito ang bagay na aming gagawin sa Gaba. Magsisiyahong kami laban sa kanya na aming pagsasapalaran. At magsisiko kami ng 10 lalaki sa 100 sa lahat ng mga lipi ng Israel, at 100 sa 1,000, at 1,000 sa 10,000, upang ipagbaon ng pagkain ng bayan, upang kanilang gawin pagparoon nila sa Gaba ng Benjamin ang ayon sa buong kalulang kanilang ginawa sa Israel." Sa gayon nagpipisa ng lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa bayang iyon na nagtibay na magkakapisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel ng mga lalaki sa buong lipi ng Benjamin na sinasabi, "Anong kasamaan ito na nangyari sa gitna ninyo? Ngayon nga ibigay ninyo ang mga lalaki, ang mga hamak na tao na nasa Gaba, upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel." Ngunit hindi dininig ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. At nagtisa ng mga anak ni Benjamin sa mga bayang patungo sa Gaba, upang lumabas na makibaka laban sa mga anak ni Israel. At ang mga anak ni Benjamin ay binilang ng araw na iyon sa mga bayan na 26,000 lalaki ng mahawak ng tabak, bukod pa ang mga tumatahan sa Gaba na binilang na 700 piling lalaki. Sa kabuuan ng bayan ito ay may 700 piling lalaki na kaliwete, na bawat isa ay nakapagpapahilagpos ng pagpapatama ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. At binilang mga lalaki sa Israel bukod pa ang sa Benjamin ay 400,000 lalaki na humahawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay mga lalaki mandidigma. At bumangon ang mga anak ni Israel at nag-iahon sa Bethel upang sumangguni sa Diyos, at kanilang sinabi, "Sino ang unang aahon sa amin upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin?" At sinabi ng Panginoon, "Ang Juda ang unang aahon." At nagsibangon ang mga anak ni Israel sa kinamamagahan at humantong laban sa Gaba. At lumabas ang mga lalaki ng Israel upang makibaka laban sa Benjamin, at humanay ang mga lalaki ng Israel sa Gaba sa pakikibaka laban sa kanila. At lumabas ang mga anak ni Benjamin sa Gaba at ibinuwal sa lupa sa mga Israelita sa araw na iyon ay 22,000 lalaki. At ang bayan, ang mga lalaki ng Israel ay nagpakatapang at humanay uli sa pakikibaka sa dakong kanilang hinanayan ng unang araw. At nagsiahon ng mga anak ni Israel at nagsiiyak sa harap ng Panginoon hanggang sa hinahapunan, at sila sumangguni sa Panginoon na sinasabi, "Lalapit ba uli ako upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid?"
At sinabi ng Panginoon, umahon ka laban sa kanila. At lumapit uli ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikalawang araw. At lumabas ang sa Benjamin sa Gabaa laban sa kanila ng ikalawang araw. At nabuwal uli sa lupa sa mga anak ni Israel ay 18,000 lalaki. Lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Nang magkagayon, nagsiahon ang lahat ng mga anak ni Israel at ang buong bayan at nagsipa roon sa Bethel at nagsiiyak at nagsiupo roon sa harap ng Panginoon at nagsipag-ayuno ng araw na yon hanggang sa kinahapunan. At sila ay naghandog ng mga handog na susumugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan sa harap ng Panginoon. At tinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, sapagkat ang kaba ng tipan ng Diyos ay nandoon ng mga araw na yon. At si Phinehas na anak ni Eleazar na anak ni Aaron ay tumahaya sa harap niyon ng mga araw na yon, na sinasabi, lalabas ba ako uli upang makibaka laban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid o magtitigil ako? At sinabi ng Panginoon, umahon ka sapagkat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay. At bumakay ang Israel laban sa Gabaa sa buong palibot. At nagsiahon ng mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikatlong araw. At humanay laban sa Gabaa gaya ng dati. At ang mga anak ni Benjamin ay nagsilabas laban sa bayan na ipinalayo sa bayan. At kanilang pinasumulang sinaktan at pinatay ang bayan gaya ng dati sa mga lansangan nang isa'y umahon sa Bethel at ang isa'y sa Gabaa sa bukid na may 30 lalaki ng Israel. At sinabi ng mga anak ni Benjamin, sila'y nangasaktan sa harap natin gaya ng una. Ngunit sinabi ng mga anak ni Israel, tayo tumakas at palabasin natin sila mula sa bayan hanggang sa mga lansangan. At lahat ng mga lalaki sa Israel ay bumangon sa kanilang dako at nagsihanay sa Baal Tamar. At ang mga bakay ng Israel ay nagsilabas mula sa kanilang dako sa makatibagay mula sa Maarey Gabaa. At magsidating laban sa Gabaa ang 10,000 piling lalaki sa buong Israel at ang pagbabaka ay lumala. Ngunit hindi nila nalaman na ang kasamaan ay malapit na sa kanila. At sinaktan ng Panginoon ng Benjamin sa harap ng Israel at pinatay ang mga anak ni Israel sa Benjamin ng araw na yon ay 25,000 at 100 lalaki, lahat ng mga ito ay humahawak ng tabak. Sa gayon nakita ng mga anak ni Benjamin na sila ay nasaktan sapagkat binigyang kaluwagan ng mga lalaki ng Israel ang Benjamin, sapagkat sila ay umaasa sa mga bakay na kanilang inilagay laban sa Gabaa. At nangagmadali ang mga bakay at nagsidaluhong sa Gabaa. At nangagpatuloy ang mga bakay at sinugat ang buong bayan ng talim ng tabak. Nagkaroon nga ng palatandaan ng mga anak ng Israel at ang mga bakay na sila ay gagawa ng alapap na usok na pauusukin mula sa bayan. At nang ang mga lalaki ng Israel ay nagsipihit mula sa pagbabaka, at pinasimulang sinaktan at pinatay ng Benjamin ang mga lalaki ng Israel na may 30 lalaki, sapagkat kanilang sinabi, walang pagsalang sila nasaktan sa harap natin gaya ng unang pagbabaka. Ngunit nang ang alapahap ay magpasimulang umilan lang mula sa bayan sa isang haliging usok, ang mga Benjaminita ay lumingon sa likuran, at narito, ang upoy ng buong bayan ay napaiilan lang sa langit. At nangagbalik ang mga lalaki ng Israel. At ang mga lalaki ng Benjamin ay nangabalisa sapagkat kanilang nakita na ang kasamaan ay dumating sa kanila. Kaya't kanilang itanlikod ang kanilang likod sa harap ng mga lalaki ng Israel na nangagsitungo sa ilang. Ngunit nabul silang mainam ng pakikibaka. At yung maong nangagsilabas sa mga bayan ay nagsilipol sa kanila sa gitna ng ilang. Kanilang kinubkob ang mga Benjaminita sa palibot
at kanilang hinabol at kanilang inabutan sa pahingahang dako hanggang sa tapat ng Gabaa, sa dakong sinisikatan ng araw. At nabuwal sa Benjamin ay 18,000 lalaki. Lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. At sila nagsiliko at nagsitaka sa dakong ilang sa malaking bato sa Rimmon. At hinabol nila sa mga lansangan ng 5,000 lalaki. At hinabol silang mainam hanggang sa Gidom at pumatay sa kanilang 2,000 lalaki. Nanupat lahat na nabuwal ng araw na iyon sa Benjamin ay 25,000 lalaki na humawak ng taba. Lahat ng mga ito ay mga lalaking may tapang. Ngunit 600 lalaki ay nagsiliko at nagsitaka sa dakong ilang sa malaking bato ng Rimmon. At nagsitahan sa malaking bato ng Rimmon na 4 na buwan. At binalikan ng mga lalaki ng Israel ang mga anak ni Benjamin at sinugatan nila ng talim ng tabak ang buong bayan at gayon din ang kawan at yaong lahat na kanilang nasumpungan. Bukod dito, yaong lahat ng mga bayan na kanilang nasumpungan ay kanilang sinilaban. Mga Hukom, 21 kabanata. Ang mga lalaki nga ng Israel ay nagsisumpa sa Mispa na nagsasabi, walang sino man sa atin na magbibigay ng kanyang anak na babae sa Benjamin upang maging asawa. At ang bayan na naparoon sa Bethel at mupuron hanggang sa kinahapunan sa harap ng Diyos at inilakas ang kanilang mga tinig at tumangis na mainam. At kanilang sinabi, O Panginoon na Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel na mababawas ngayon ng isang lipi sa Israel? At nangyari ng kinabukasan na ang bayan ay bumangong maga at nagtayo ng dambana at naghandog ng mga handog na susunugin at ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At sinabi ng mga anak ni Israel, sino yaong hindi umahon sa lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan sa Panginoon? Sapagkat sila'y gumawa ng dakilang sumpa laban doon sa hindi umahon sa Panginoon sa Mispa, na sinasabi, walang pagsalang siya ay papatayin. At nangagsisi ang mga anak ni Israel dahil sa Benjamin na kanilang kapatid at sinabi, may isang angka na nahiwalay sa Israel sa araw na ito. Paano ang ating gagawing paghanap ng mga asawa sa kanila na nangaiwan? Yamang tayo nagsisumpa sa Panginoon na hindi natin ibibigay sa kanilang ating mga anak na babae upang maging asawa. At kanilang sinabi, sino sa mga lipi ng Israel ang hindi umahon sa Panginoon sa Mispa? At narito, walang naparoon sa kampamento sa Jabes Galaad sa kapulungan. Sapagkat ng bilangin ng bayan, narito, wala sa nagsisitahan sa Jabes Galaad doon. At nagsugo ang kapisanan ng 12,000 lalaking napakamatapang at iniutos sa kanila, na sinasabi, kayo yumaon, sugatan ninyo ng talimang tabak ang nagsisitahan sa Jabes Galaad, pati ang mga babae at mga bata. At ito ang bagay na inyong gagawin. Inyong lubos na lilipulin ng bawat lalaki at bawat babae na sinipingan ng lalaki. At kanilang nasumpungan sa nagsisitahan sa Jabes Galaad ay 400 dalaga na hindi nakakikilala ng lalaki sa pagsiping sa kanya, at kanilang dinala sa kampamento sa Silo na nasulupain ng Kanaan. At nagsugo ang buong kapisanan at nagsalita sa mga anak ni Benjamin na nangasa bato ng Rimmon at inihalig ang kapayapaan sa kanila. At bumalik ang Benjamin ng panahong iyon at ibinigay nila sa kanila ang mga babaeng kanilang iniligtas na buhay sa mga babae sa Jabes Galaad, at gayon may hindi sapat sa kanila. At ang bayan ay nagsisi dahil sa Benjamin, sapagkat ginawa ng kasiraan ng Panginoon ang mga lipi ng Israel.
Nang magkagayoy, sinabi ng mga matanda ng kapisanan, paano ang ating gagawin sa paghahanap ng asawa doon sa nangatitira? Yamang ang mga babae ay nalipol sa Benjamin. At kanilang sinabi, nararapat magkaroon ng mana yaong nangakatakas sa Benjamin, upang ang isang Levi ay huwag mapawi sa Israel. Gayunman ay hindi natin maibibigay na asawa sa kanila ang ating mga anak na babae, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsisumpa ng nagsasabi, sumpain yaong magbigay ng asawa sa Benjamin. At kanilang sinabi, narito, may isang kasayahan sa Panginoon sa taon-taon sa Silo na nasa hilagaan ng Bethel sa dakong silanganan na lansangan na paahon sa Sikhem mula sa Bethel at sa timugan ng Lebona. At kanilang iniutos sa mga anak ni Benjamin na sinasabi, kayo yumaon at bumakay sa mga ubasan, at tingnan nyo at narito, kung ang mga anak na babae sa Silo ay lumabas na sumayaw ng mga sayaw, lumabas nga kayo sa ubasan at kumuha ng bawat lalaki sa inyo ng kanyang asawa sa mga anak sa Silo, at yumaon kayo sa lupain ng Benjamin. At mangyayari na pagka ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga kapatid ay naparito upang kami ay usapin, ay aming sasabihin sa kanila, ipagkaloob na ninyo sila sa amin, sapagkat hindi namin kinuha na asawa sa bawat isa sa kanila sa pakikipagbaka, o ibinigay man ninyo sila sa kanila sa ibang paraan kayo magkakasala. At ginawang gayon ng mga anak ni Benjamin. At kinuha nila silang asawa ayon sa kanilang bilang sa mga sumasyaw na kanilang dinala, at sila yumaon at nagbalik sa kanilang mana at itinayo ang mga bayan at tinahanan nila. At yumaon ang mga anak ni Israel mula roon ng panahong iyon, bawat lalaki ay sa kanyang lipi at sa kanyang angkan, at yumaon mula roon ang bawat lalaki na umuwi sa kanyang mana. Nang mga araw na iyon, walang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata.